Inakalang isang walang silbing palamuti lamang ako nang paalisin niya ako sa hagdanan ng aming pribadong eroplano sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Taglay ang labis na kayabangan, sinabi ng aking asawa na ang sasakyang iyon ay hindi para sa isang babaeng katulad ko. Ngunit may isang bagay siyang nakalimutan. Ang aking ama ang nagmamay-ari ng kumpanya ng abyasyon na iyon. Tanghaling tapat noon sa paliparan ng Pasay sa Kalakhang, Maynila. Ang sikat ng araw ay tila pinarurusahan ang lupa. Ang init ay hindi lamang nakapapaso, kundi tila sumusugat sa balat. Ang hangin ay mabigat at puno ng alikabok, na parang pati ang hangin ay ayaw ng umihip. Sa itaas, ang kalangitan ay may kulay na tila abong puti, nagbabanta ng isang malakas na bagyo na hindi pa bumabagsak, nagiiwan lamang ng isang nakasasakal na alinsangan. Nakatayo ako malapit sa hagdanan patungo sa pribadong eroplano, na sa nakalipas na 3 taon ay madalas na tinatawag ng aking asawang si Mateo bilang simbolo ng aming tagumpay. Isang makintab at puting sasakyan na may madilim na asul na guhit. Para kay Mateo, ang bagay na ito ay katibayan na nasakop na niya ang kabisera, na hindi na siya ang probinsyanong dumating mula sa malayo na may taglay lamang na lakas ng loob. Ngunit para sa akin, sa araw na ito, ang eroplanong iyon ay mukhang isang malamig na halimaw na gawa sa bakal na handang lumamon sa akin ng buo. Dapat sana ay tutungo kami sa Singapore. May mahalagang pulong si Mateo kasama ang mga potensyal na namumuhunan mula sa ibang bansa. Kagabi pa lamang ay aligaga na siya sa paghahanda ng lahat. Mula sa kanyang pinakabagong mamahaling kasuotan, hanggang sa pagtiyak na ang pagkain sa loob ng eroplano ay pinakamataas na kalidad. "Rosa, wag mo akong ipahiya mamaya," sabi niya kaninang umaga habang kami ay nag-aalmusal sa aming malaking bahay sa Makati. Hindi man lang niya ako tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang kagamitang elektroniko na nagpapakita ng kalagayan ng mga sapi sa merkado. "Huwag kang magsasalita kung hindi kinakausap. Ngumiti ka lang. Tandaan mo, ikaw ang kumakatawan sa akin." Tumango lamang ako ng dahan-dahan habang humihigop ng mainit na tsaa. "Opo. Ganyan ako sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Ang masunuring asawa, ang ginang na Pino, mapagpasensya, at tahimik. Lumaki ako sa isang pamilya sa Iloilo na mahigpit na naninindigan sa mga tradisyonal na paniniwala, kung saan ang isang asawang babae ay dapat maging taga-suporta sa likod ng mga eksena, nagpapanatili ng pagkakaisa, at lumulunok ng lahat ng pait upang hindi maging usap-usapan ng publiko. Laging itinuturo ng aking amang si Don Roberto na ang tunay na yaman ay hindi kailangang isigaw, ngunit ang aking asawa ay kabaligtaran ng aral na iyon. Para kay Mateo, ang yaman ay dapat isigaw gamit ang pinakamalakas na boses. Kung kinakailangan, dapat itong ibalita sa unang pahina ng mga pahayagan. Nang makarating kami sa paliparan, naghihintay na ang 2 kasamahan ni Mateo malapit sa eroplano. Sila ay mga lalaking may edad na, malalaki ang tiyan, at may mga tawang napakalakas. Sila ang uri ng mga tao na hinuhusgahan ng sinuman base sa tatak ng relo na nakapulupot sa kanilang pulso. Agad na nagbago ang kilos ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang mga balikat. Iniangat ng kaunti ang kanyang baba, at ang nakasanayang ngiti ng tiwala sa sarili ay perpektong nakapaskil sa kanyang mukha. Masigla niya silang kinamayan, nagbibitaw ng mga biro tungkol sa negosyo na sila lamang ang nakakaunawa. Habang ako ay nakatayo isang hakbang sa kanyang likuran, hawak ang aking mamahaling bag gamit ang 2 kamay sa tapat ng aking tiyan, na parang isang walang buhay na manikin sa isang mamahaling tindahan. Ipinakikilala ko ang aking mga kasamahan, sina Ginoong Santos at Ginoong Lim, sabi ni Mateo. Sa wakas ay sumulyap sa akin ng panandalian. At ito, huminto siya ng saglit na parang naghahanap ng tamang salita, ang aking asawang si Rosa. Ngumiti ako ng may paggalang at tumango. Gumanti sila ng isang mabilis na pagtango na may bahid ng pangungutya bago muling ibinaling ang buong pansin kay Mateo. Sanay na ako. Sa mundo ni Mateo, isa lamang akong palamuti. Nang magbigay ng hudyat ang piloto na handa na ang eroplano, nagsimula na kaming maglakad patungo sa hagdanan. Nauna si Mateo kasama ang kanyang 2 kasamahan. Tumatawa pa rin ng malakas habang pinag-uusapan ang potensyal na kita ng kanilang pinakabagong proyekto. Sumunod ako sa likuran. Ngunit nang tumapak pa lamang ang aking paa sa unang hakbang ng hagdanan, isang malakas na kamay ang humarang sa aking daanan. Kamay iyon ni Mateo. Tumingala ako na may bahagyang pagkagulat.
Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tawa ngayon ay nakatingin sa akin nang may malamig at mapanghamak na tingin na pamilyar sa akin. Iyon ang tingin na ginagamit niya kapag nakakagawa ako ng maliit na pagkakamali sa bahay. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay sapat ang lakas upang mangibabaw sa mahinang ugong ng makina ng eroplano na sinisimulan ng painitin. Sasakay. Hindi ba pupunta tayo sa Singapore? Naguguluhang sagot ko. Ang aking maliit na bagahe ay naipasok na ng mga tauhan sa ibaba. Bumuntong hininga si Mateo. Ang sulok ng kanyang mga labi ay umangat upang bumuo ng isang mapang-uyam na ngiti. Sumulyap siya sa kanyang dalawang kasamahan na nasa pintuan na ng eroplano, pinapanood ang tagpo sa ibaba ng may pagkaaliw. Malinaw na nasisiyahan si Mateo sa kanyang mga manonood. Singapore? Inulit niya sa isang mapangutya na tono. Ang pulong na ito ay para sa mga tunay na ehekutibo, Rosa. Para sa mga malalaking negosyante na nakakaunawa sa mga numero at estratehiya. Hindi ito palaruan para sa isang may bahay na walang ginawa kundi ubusin ang pera ng asawa sa pagpapaganda. Tila nawalan ng dugo ang aking mukha. Ang mainit na hangin sa paligid ko ay biglang naging napakalamig na tumatagos sa buto. Ngunit ikaw mismo ang nag-utos sa akin na maghanda kaninang umaga. Sabi mo, nagbago ang isip ko. Matalim niyang putol. Inilapit niya ang kanyang katawan ng kaunti, sinisigurado na ako lamang at marahil ang kanyang dalawang kasamahan ang makaririnig sa susunod na pang-iinsulto. Sa totoo lang, tinatamad akong mag-alaga sa iyo doon. Magiging pabigat ka lang. Uupo ka ng tahimik, ngingiti ng parang tanga, walang naiintindihan, nakakahiya. Napanganga ako. Ang kanyang mga salita ay parang isang pisikal na sampal sa gitna ng sikat ng araw. Bakit ka nagsasalita ng ganyan dito? Bulong ko, sinusubukang panatilihin ang natitirang piraso ng aking dignidad upang hindi tuluyang mawasak sa mainit na aspalto na ito. Nagsimulang mag-init ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ito ng buong lakas. Ang isang Rosa mula sa pamilya ng mga marangal na tao sa Iloilo ay hindi umiiyak sa harap ng publiko. Bakit? Para malaman mo ang iyong lugar, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas lumalakas. Tila nais niyang siguruhin na ang mga tauhan sa ibaba na nakatayo malapit sa gulong ng eroplano ay makaririnig din. Itinuro niya ang direksyon ng terminal gamit ang kanyang baba. Ang eroplanong ito ay masyadong mahal para lamang magsakay ng isang buhay na palamuti na katulad mo. Ang lugar mo ay hindi rito. Wala ka sa hanay ng mga gumagawa ng desisyon. Nakita kong tumawa ng mahina sina Ginoong Santos at Ginoong Lim sa itaas. Parang nanonood sila ng isang nakakaaliw na palabas. Hindi sila nakaramdam ng awa. Nasisiyahan sila sa pangingibabaw na ipinapakita ni Mateo. Para sa kanila, ito ay isa pang patunay ng kapangyarihan ni Mateo. Umuwi ka na! Pagtataboy ni Mateo, ikinumpas ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng isang nakakainis na langaw. Sumakay ka ng taxi. Magpapadala na lang ako ng pera para sa pamasahe mo kung ubos na ang iyong nakakalulang buwan ng panggastos. Nang hindi hinihintay ang aking sagot, tumalikod siya. Buong pagmamalaking inakyat ang natitirang mga hakbang ng hagdanan at pumasok sa loob ng malamig na kabina ng eroplano. Hindi pa isinasara ang pinto ng eroplano. Na parang binibigyan pa ako ng pagkakataon na mas damhin ang pang-iinsultong ito ng mas malalim. Nakatayo akong parang napako sa unang hakbang ng hagdanan. Ang aking mga binti ay pakiramdam na kasing bigat ng semento. Ang sikat ng araw ay tila sinusunog ang anit ko sa pamamagitan ng aking maayos na buhok. Ang amoy ng gasolina ay tumagos sa aking ilong, humahalo sa mapait na lasa sa aking lalamunan. Dahan-dahan, umatras ako. Isa-isang bumaba ang aking mga paa sa hagdan hanggang sa lumapat ang swelas ng aking mamahaling sapatos sa mainit at matigas na aspalto. Isang tauhan sa ibaba ang nakatingin sa akin nang may awa mula sa malayo. Ang matinding hiya ay gumapang sa buong katawan ko, mas mainit pa kaysa sa araw ng Maynila. Pakiramdam ko ay nakahubad ako. Tinanggalan ng lahat ng aking dignidad bilang isang asawa, bilang isang babae. Sa loob ng maraming taon, tinanggap ko ang kanyang pag-uugali. Tinanggap ko nang limitahan niya ang aking ugnayan sa aking mga lumang kaibigan dahil itinuturing niyang hindi sila kaantas. Tinanggap ko nang pagbawalan niya akong magpinta muli dahil hindi raw ito kumikita at pag-aaksaya lamang ng oras. Tinanggap ko nang madalas siyang umuwi ng 10 oras ng gabi na may mahinang amoy ng pabango ng ibang babae sa kanyang damit. Kinumbinsi ko ang aking sarili na ito ay mga pangangailangan lamang sa negosyo. Tinanggap ko ito dahil itinuro sa akin na ang pag-aasawa ay tungkol sa dedikasyon,
na ang pasensya ang susi sa langit. Na ang tungkulin ko ay palambutin ang matigas na puso ng asawa sa pamamagitan ng pagiging mahinahon. Ngunit sa araw na ito, sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw sa paliparan, sa harap ng mga estranghero na pinagtatawanan ako, may isang bagay sa loob ko na nabasag. Hindi nabasag. Ang bagay na iyon ay nadurog. Ang aking pasensya na matagal ko nang ipinagmamalaki ay hindi pala isang lakas, kundi isang katangahan. Ang aking kahinahunan ay hindi isang panangga, kundi isang imbitasyon para sa kanya na patuloy akong tapakan. Tinitigan ko ang makintab na katawan ng eroplanong iyon. Ang eroplanong binili gamit ang pera mula sa mahirap na trabaho. Nino, palaging ipinagmamalaki ni Mateo na itinayo niya ang kanyang imperyo mula sa wala. Ngunit nakalimutan niya ang pundasyon na nagbigay sa kanya ng kakayahang makatayo ng tuwid. Nakalimutan niya kung sino ang nagbukas ng mga unang pinto para sa kanya sa Maynila. Nakalimutan niya kung ano ang aking pangalan bago ako naging asawa niya. Tumalikod ako palayo sa eroplano. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak isa-isa, mabilis na sumingaw sa aking mainit na pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi dahil sa kalungkutan o awa sa sarili. Ang mga luha ay mainit dahil sa galit. Ang galit na matagal ng kinimkim ay naghahanap na ngayon ng labasan. Ang galit ng isang babae na ngayon lamang napagtanto na nagbigay siya ng perla sa isang baboy, at ang baboy na iyon ay pinalayas siya sa kulungan na sa totoo lang ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Naglakad ako palayo patungo sa gilid ng landasan, kung saan dapat sana ay naghihintay ang susundo sa akin, ngunit hindi ako agad pumasok sa sasakyan. Kailangan ko ng hangin, kahit na ang tanging hangin na naroon ay mainit na singaw na amoy gasolina at alikabok. Tumayo ako malapit sa bakod ng espesyal na lugar, nakatingin muli sa pribadong eroplano na nakaparada pa rin doon. Ang makina nito ay banayad na umuugong, naghihintay ng pahintulot upang lumipad. Ang tanawing iyon ay dapat sanang sumisimbolo sa kalayaan at karangyaan. Ngunit para sa akin ngayon, ito ay isang monumento ng kayabangan ng aking asawa. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag, gamit ang nanginginig na mga kamay. Nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-akyat ng dugo. Hinanap ko ang numero ng taong matagal ko nang hindi tinatawagan para sa mga seryosong bagay, ang aking ama, ang may-ari ng buong kumpanya ng eroplanong ito. 2 pagtunog pa lamang bago sumagot ang isang malalim at mahinahong boses mula sa kabilang linya. Ano kaya ang sasabihin ko sa kanya para tapusin ang lahat ng pagmamataas ng lalaking nanakit sa akin? Hello, Rosa anak ko. Napatawag ka yata sa ganitong oras? May problema ba? Ang boses ni Don Roberto, ang aking ama, ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Nang marinig ko ang kanyang tinig, muntik nang gumuho ang lahat ng aking tapang. Nais kong umiyak at magsumbong na parang isang maliit na bata na nasugatan ng tuhod. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Sa pagkakataong ito, hindi na ako isang batang nasugatan. Ako ay isang babaeng nasa hustong gulang na humihingi ng katarungan. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang amoy ng paparating na ulan na punuin ang aking mga baga. Ama, bati ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may bagong tatag na marahil ay hindi pa naririnig ng aking ama kailanman. Nasa paliparan po ako ngayon. Dito sa harap ng eroplanong gagamitin sana ni Mateo papuntang Singapore. Ah, si Mateo. Ngayon pala ang lipad niya. Mag-iingat kayo sa inyong biyahe. Iparating mo ang aking pangungumusta sa iyong asawa. Laging sinusubukan ng aking ama na maging mabuti kay Mateo. Bagaman alam ko na sa kailaliman ng kanyang puso, hindi niya kailanman tunay na nagustuhan ang lalaking ito para sa akin. Masyadong magalang ang aking ama para sabihin iyon ng tuwiran, ngunit bilang isang matagal ng negosyante, naaamoy niya ang mga taong mapagsamantala mula pa sa malayo. Hindi po ako sasama ama, mabilis kong putol bago pa niya maibaba ang telepono, si Mateo. Kapaaalis lamang niya sa akin sa eroplano. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Isang mabigat na katahimikan. Naiisip ko ang mukha ng aking ama sa kanyang silid-aklatan sa aming mansyon sa Iloilo. Tiyak na malalim ang pagkakakunot ng kanyang noo. Pinaalis? Ano ang ibig mong sabihin, anak ko? Ang boses ng aking ama ay bumaba. Nawala ang init nito at napalitan ng isang malamig na tono na bihirang lumabas. Ang tono na ginagamit lamang ni Don Roberto kapag nahaharap sa napakaseryosong problema sa negosyo. Ikinuwento ko ang lahat ng maikli, siksik, walang labis,
ngunit walang kulang sa mga nakasasakit na detalye. Ikinuwento ko kung paano niya ako hinarang sa hagdanan, kung paano niya ako tinawag na isang walang silbing palamuti, kung paano niya ako ipinahiya sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo, at kung paano niya ako inutusang umuwi sakay ng isang pampasaherong sasakyan. Hindi ako umiyak habang sinasabi ang mga ito. Ipinahayag ko ito na parang isang kalihim na nagbabasa ng isang masamang ulat ng pagkalugi at katotohanan pagkatapos ng katotohanan. Muling nagkaroon ng katahimikan nang matapos akong magsalita. Sa pagkakataong ito, mas matagal. Ang hangin sa landasan ay palakas ng palakas. Humahampas sa aking mukha, nililipad ang aking buhok na hindi na maayos. Rosa, tawag ng aking ama. Sa wakas, ang kanyang boses ay naging mahinahon. Ngunit ito ay ang kahinahunan bago ang isang malaking bagyo. Ang uri ng kahinahunan na nagpapanginig sa takot sa lahat ng kanyang mga tauhan. Ganito ba niya madalas na pakitunguhan ka sa mga nakalipas na panahon? Ang tanong na iyon ay simple, ngunit tumagos ng direkta sa puso ng problemang matagal ko nang pinagtatakpan. Hindi na ako maaaring magsinungaling sa aking ama. Hindi na ngayon. Opo, ama. Madalas. Marahil ay mas malala pa rito, sa iba't ibang paraan lamang. Narinig ko ang isang mahaba at mabigat na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Ang pagbuntong hininga ng isang ama na napagtanto na ang kanyang anak na babae ay nagdusa ng tahimik sa napakahabang panahon. May sakit sa pagbuntong hiningang iyon, ngunit mayroon ding matinding galit. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, anak? Tanong niya ng mahina. Mas para sa kanyang sarili kaysa sa akin. Patawad po, ama. Akala ko po, kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Ayaw ko po kayong mag-alala ni ina. Ikaw ang kaisa-isa kong anak na babae, Rosa. Ang iyong kaligayahan ay higit na mahalaga kaysa sa aking mga pag-aalala. Bumalik ang pagiging matatag sa boses ng aking ama. Ang buong autoridad ng isang pinuno ay muling nanaig. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ng iyong ama? Tiningnan ko muli ang eroplanong iyon. Ang pinto ng kabina ay nakasara na ng mahigpit. Ang hagdanan ay inalis na. Handa na silang umalis. Si Mateo sa loob ay tiyak na nagiinuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinagdiriwang ang kanyang munting panalo laban sa kanyang asawang itinuturing niyang mangmang. Habang pinagtatawanan ako, na marahil ay naghahanap ng masasakyan sa labas. Ano ang gusto ko? Hindi ko kailangan ang kanyang pera. Hindi ko kailangan ang kanyang pekeng paghingi ng tawad. Gusto kong maramdaman niya ang aking nararamdaman. Gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam ng mapahiya, ang pakiramdam ng kawalan ng laban, ang pakiramdam na mapagtanto na ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay maaaring mawala sa isang iglap. Ama, sabi ko, ang aking boses ay matatag na parang bato. Ang eroplanong iyan ay pagmamay-ari ng ating pamilya, hindi ba? Oo. Iyan ay isa sa ating mga pinakamagandang sasakyang panghimpapawid na madalas arkilahin ng kumpanya ni Mateo na may malaking diskwento para sa pamilya. Kung gayon, may hihilingin po sana ako. Huminga ako ng malalim, tinitipon ang buong tapang na natitira sa aking kaluluwa. Ano iyon, anak ko? Pigilan ninyo ang paglipad ni Mateo ngayon din. Walang pag-aatubili, walang katanungan tungkol sa epekto sa negosyo, walang paligoy-ligoy. Sigurado ka ba? Ang aking ama, ang nagmamay-ari ng buong imperyo ng negosyo na itinayo mula sa simula na may paninindigan na ang pamilya ang lahat, ay nagbigay lamang ng isang maikling sagot na tumapos sa kapalaran ng aking asawa ng tanghaling iyon. Masusunod, anak. Ituring mo itong tapos na. Naputol ang linya ng telepono. Sa mismong sandaling iyon, ang mga unang malalaki at mabibigat na patak ng ulan ay bumagsak sa iskrin ng aking telepono. Ang ikalawang patak ay nahulog sa aking pisngi, malamig at nakakagulat. Hindi ako gumalaw. Tumayo ako roon sa gilid ng landasan, hinahayaan ng ulan na nagsimulang bumuhos nang malakas na basain ako. Naghintay ako. Gusto kong makita ng aking sariling mga mata kapag gumuho ang kayabangan ni Mateo. Gusto kong makita kung paano babaliin ang kanyang mga pakpak ng kamay na palagi niyang minamaliit. Habang nagsisimulang bumuhos ang ulan, at binabasa ang aking buong katawan sa labas ng landasan, sa loob naman ng malamig at hindi pinapasok ng ingay na kabina ng eroplanong iyon, isang ibang dula ang nagsisimula. Isang dula na sa kalaunan ay ikukuwento sa akin ng buong linaw ni Kapitan Hilario, ang pinakamatagal
at pinakapinagkakatiwalaang piloto ng aking ama na itinuring na rin akong parang sarili niyang anak. Nakikita ko ang tagpong iyon ng napakalinaw sa aking isipan, na parang isang kaluluwa akong lumulutang sa isang sulok ng kabina, pinapanood ang pagbagsak ng pagmamataas ng aking asawa. Sa loob, ang hangin ay tiyak na malamig at amoy mamahaling katad, ibang-iba sa malagkit at amoy basang aspalto na nalalanghap ko sa labas. Si Mateo, ang lalaking kakatapon lamang sa kanyang asawa na parang basura, ay nakaupo sa kanyang paboritong malambot na silya na kulay krema. Tiyak na pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo sa mga oras na iyon. Alam na alam ko kung ano ang kanyang ginagawa. Lolooy niya ng kaunti ang kanyang kurbata. Pagkatapos ay tatanggapin ang isang kristal na baso na naglalaman ng malamig at mamahaling alak na inihain ng tagapaglingkod ng may perpektong ngiti. Sa harap ni na Ginoong Santos at Ginoong Lim, ginagampanan ni Mateo ang kanyang pinakamagandang papel, ang bata at matigas na milyonaryo, ang hindi matututulang pinuno ng tahanan. Ang mga babae ay kailangan ding turuan ng leksyon paminsan-minsan. Ginoong Santos, sabi ni Mateo habang iniiikot ang kanyang baso, pinagmamasdan ang mga ginintuang bula na umaakyat sa ibabaw. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng tiwala sa sarili. Si Rosa ay masyadong elayaw. Simula nang kami ay magpakasal, nakalimutan niya na ang tunay na mundo ay malupit. Akala niya ang pera ay tumutubo sa puno. Kung hindi siya paghihigpitan ng kaunti, hindi siya kailanman tatanda at matututo. Si Ginoong Santos na nakaupo sa tapat niya ay tumawa ng malakas hanggang sa yumanig ang kanyang malaking tiyan. Tama ka dyan, Ginoong Mateo. Ang asawang babae ay parang saranggola. Kapag hinila mo ng masyadong mahigpit, mapapatid ang pisi. Ngunit kapag patuloy mong niluwagan, lilipad iyon kung saan-saan. Ang ginawa mo kanina ay napakatapang. Saludo ako sa iyo. Bihira ang mga asawang lalaki ngayon na may lakas ng loob na disiplinahin ang kanilang asawa sa isang pampublikong lugar ng ganoon. Iyon ay ang sining ng pamumuno, sagot ni Mateo ng may kayabangan bago inubos ang kanyang alak. Sa negosyo man o sa bahay, pareho lang ang prinsipyo. Dapat nating ipakita kung sino ang amo. Bukod pa rito, hindi siya maglalakas loob na magalit ng matagal. Mamayang gabi, tiyak na tatawag siya sa akin na umiiyak at humihingi ng tawad. Hindi mabubuhay si Rosa nang wala ako. Ang mga card sa bangko, sasakyan, katayuan sa lipunan, lahat ng iyon ay galing sa akin. Para sa pamumuno! Sigaw ni Ginoong Lim habang itinataas ang kanyang baso. Nagtagay sila. Ang pag-uumpugan ng mga kristal na baso ay parang musika sa kanilang mga tainga, ang matamis na tunog ng tagumpay. Ngunit ang tunog na iyon ay hindi tumagal. Biglang-bigla, ang ugong ng makina ng eroplano na kanina pa nagsisilbing nakapapawing pagod na musika sa likuran ay biglang namatay, katahimikan. Ang ilaw ng babala para sa sinturon na kumikislap, nang maliwanag sa itaas ng kanilang mga ulo ay namatay din. Ang mga ilaw sa kabina na nagbibigay ng mainit na kapaligiran ay lumabo, napalitan ng mga mas malabong ilaw para sa oras ng panganib. Ang pampalamig ng hangin ay tumigil sa pag-andar, nag-iwan ng isang nakapanghihilakbot at nakababahalang katahimikan. Kumunot ang noo ni Mateo. Ang baso ng alak ay nakabitin pa rin sa kanyang kamay. Lumingon siya patungo sa bintana. Ang tanawin sa labas ay nagsimulang lumabo, natatakpan ng makapal na kurtina ng malakas na ulan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang eroplano ay hindi gumagalaw. Ang eroplano ay ganap na nakapatay. Ano ito? May problema ba sa makina? Tanong ni Mateo sa inis na tono, hindi nag-aalala. Para sa kanya, ang anumang pagkaantala ay isang pang-iinsulto sa kanyang mahalagang oras. Tagapaglingkod, tawagin mo ang piloto rito. 10 minuto na tayong huli sa ating itinakdang oras ng paglipad. Ang babaeng tagapaglingkod na kanina ay nagsisilbi sa kanila, ay lumabas mula sa likod ng kurtina ng silid ng piloto na may namumutlang mukha. Hindi siya may dalang bandehado o palakaibigang ngiti tulad ng nakasanayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakuyom sa tapat ng kanyang dibdib, isang malinaw na tanda ng matinding kaba. Patawad po, Ginoong Mateo, mahina niyang sinabi. Ipaliwanag po ito ng direkta ni Kapitan Hilario sa inyo. Bago pa man makasigaw muli si Mateo, bumukas ng maluwang ang pinto ng silid ng piloto. Si Kapitan Hilario, ang matandang piloto na may mapuputing buhok na nagsilbi sa aming pamilya sa loob ng 20 taon, ay lumabas. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na katigasan.
Ang parehong matalim na tingin na tulad ng sa aking ama. Kilala ni Kapitan Hilario si Mateo, ngunit mas kilala niya kung sino ang tunay na may-ari ng eroplanong ito. Ano ba talaga ang nangyayari rito, Kapitan? Tumayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagpipigil ng galit. Hindi siya sanay maghintay. Bakit pinatay ang makina? Buhayin ninyo uli iyan. Naghihintay ang mga kausap ko sa Singapore. Kung mahuhuli ako, kailangang magbayad ng pinsala ng inyong kumpanya. Hindi natinag si Kapitan Hilario. Tumayo siya ng tuwid sa pasilyo ng kabina, tinitigan si Mateo ng may blankong ekspresyon. Paumanhin, Ginoong Mateo, ngunit hindi po tayo maaaring lumipad ngayong araw. Anong ibig mong sabihin na hindi tayo maaaring lumipad? Dahil sa panahon, nakikita ko ang ibang mga eroplano na umaalis pa rin. Itinuro ni Mateo ang labas ng bintana ng padarag. Huwag kang maghanap ng palusot. Ako ay isang mahalagang panauhin dito. Nagbayad ako ng malaki. Hindi po dahil sa panahon, Ginoong Mateo, sagot ni Kapitan Hilario ng mahinahon. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na kabina. At hindi rin po ito problema sa makina. Ang pahintulot na lumipad para sa eroplanong ito ay kakatanggal lamang. Tinanggal nino ng mga autoridad sa paliparan. Tatawagan ko ang kalihim ng transportasyon ngayon din kung kinakailangan. Dali-daling kinapa ni Mateo ang bulsa ng kanyang kasuotan. Inilabas ang kanyang telepono ng may pagkakataranta. Nais niyang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo upang ipakita na kaya niyang ayusin ang anumang gusot sa gobyerno sa pamamagitan lamang ng isang tawag. Hindi po ang mga autoridad sa paliparan, putol ni Kapitan Hilario bago pa man madikit ni Mateo ang kanyang daliri sa iskrin ng telepono. Ang pahintulot ay direktang tinanggal ng mismong nagmamay-ari ng eroplano, ang pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Napatigil ang kamay ni Mateo sa ere, katahimikan. Sa pagkakataong ito, isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng namatay na makina, kundi ang katahimikan na nagmula sa takot na dahan-dahang gumagapang mula sa tiyan paakyat sa lalamunan. Alam ni Mateo kung sino ang pinuno ng kumpanya. Siyempre alam niya na iyon ay ang kanyang biyenan. Ngunit sa lahat ng oras na ito, palagi niyang itinuturing si Don Roberto bilang isang tahimik na matanda na laging tumatango at sumasang-ayon sa anumang ginagawa ng mga nakababatang henerasyon. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Mateo habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Ano ang mangyayari ngayong ginalit niya ang tahimik na leon na nagmamay-ari ng lahat ng kanyang tinatamasa? Sa labas ng eroplano, ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa tatlong lalaking kanina lamang ay nag-aakalang hawak nila ang mundo. Ayon sa kwento na nakarating sa akin kalaunan sa pamamagitan ng aking ama, walang nagawa si Mateo kundi ang tahimik na tumayo sa gilid ng landasan habang inilalabas ang kanilang mga bagahe pabalik sa basang aspalto. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay dumikit sa kanyang balat, basa at puno ng putik mula sa tumalsik na tubig nang dumaan ang isang sasakyan ng paliparan. Sina Ginoong Santos at Ginoong Lim, na kanina ay panay ang papuri sa kanyang katapangan bilang isang asawa, ay hindi na makatingin sa kanya ng tuwid. Galit at inis ang makikita sa kanilang mga mukha habang naghihintay sila ng masasakyan sa gitna ng bagyo, isang bagay na hindi nila naranasan sa loob ng maraming taon bilang mga kilalang negosyante. Ang lahat ng pangako ng malaking kita at matagumpay na proyekto sa Singapore ay inanod ng baha, habang pinagdaraanan ni Mateo ang pinakamasakit na kahihiyan sa kanyang buhay. Tahimik akong nakaupo sa loob ng sasakyan, na agad ipinadala ng aking ama mula sa opisina ng aming kumpanya sa Maynila. Ang malamig na hangin mula sa pampalamig ng sasakyan ay tila yumayakap sa aking pagod na katawan. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga pulang ilaw ng daan-daang sasakyan sa siksikang kalsada ng EDSA ay kumikislap sa gitna ng malakas na ulan. Karaniwan, ang ganitong mabigat na daloy ng trapiko ay nagbibigay sa akin ng matinding kaba at pag-aalala, lalo na kung alam kong naghihintay si Mateo sa bahay at magagalit dahil nahuli ako sa paghahanda ng kanyang hapunan. Ngunit sa pagkakataong ito, habang pinagmamasdan ko ang mga patak ng ulan na dumudula sa salamin ng bintana, nakaramdam ako ng isang malalim at hindi maipaliwanag na kapayapaan. Nag-vibrate ang aking telepono. Ang pangalan ni Mateo ay lumitaw sa screen. Dati, ang paglabas ng pangalang iyon ay magdudulot ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Takot na baka may nagawa na naman akong mali. Ngayon, tinitigan ko lamang ito. Tumatawag siya hindi upang humingi ng tawad sa pagtataboy niya sa akin sa eroplano.
Tumatawag siya dahil kailangan niya akong ayusin ang gulo na siya mismo ang may gawa. Nais niyang kausapin ko ang aking ama upang ibalik ang kanyang mga pribilehiyo. Pinindot ko ang gilid ng telepono upang patayin ito ng tuluyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkaputol ng isang makapal na kadena na mahabang panahon na nakapulupot sa aking leeg. Nang makarating ako sa aming malaking bahay sa Makati, sinalubong ako ng pamilyar na lamig ng lugar. Ang bahay na ito, na may matataas na kisame, mga muebles na inangkat pa mula sa Europa, at malalaking dibuho na binili ni Mateo upang ipagmalaki sa kanyang mga bisita, ay hindi kailanman naging isang tahanan para sa akin. Ito ay isang museo ng kanyang ambisyon, isang lugar kung saan ako ay isa lamang sa maraming mamahaling bagay na nakadisplay. Umakyat ako sa aming silid. Ang aking mga hakbang ay banayad ngunit may tiyak na layunin. Hindi na ako umiiyak. Wala nang luhang natitira sa aking mga mata. Binuksan ko ang malaking aparador at kumuha ng 2 maleta mula sa itaas na bahagi. Hindi ko ginalaw ang mga kumikinang na damit panggabi, ang mga sapatos na matataas ang takong, at ang mga alahas na binili niya para sa akin gamit ang pera ng kumpanya. Ang mga bagay na iyon ay pagmamay-ari ng asawa ni Mateo. Sa halip, inilagay ko sa maleta ang mga simpleng damit na madalas kong isinusuot kapag ako ay nag-iisa, ang aking mga lumang kagamitan sa pagpipinta na matagal nang itinago sa madilim na sulok ng imbakan dahil ayaw niya ang amoy ng pintura, at ang lahat ng aking mga personal na dokumento. Kinuha ko lamang ang mga bagay na nagpapakilala kung sino si Rosa bago siya naging isang palamuti sa isang marangyang palasyo. Nang maisara ko ang mga maleta, narinig ko ang malakas na kalabog ng pangunahing pinto sa ibaba. Ang ugong ng makina ng isang sasakyan na mabilis na pinatay ay sinundan ng mabibigat at galit na mga yabag sa hagdanan. Dumating na ang bagyo sa loob ng bahay. Bumukas ng malakas ang pinto ng aming silid. Nakatayo doon si Mateo. Ang kanyang itsura ay malayo sa makapangyarihang lalaki na nag-iwan sa akin sa landasan kanina. Ang kanyang buhok ay magulo at basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, mapula dahil sa pinaghalong labis na pagkapahiya at walang pigil na galit. Humihingal siya, tila isang mabangis na hayop na nasukol. "Ano ang ginawa mo?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, sapat upang magpanginig sa mga salamin ng bintana. "Sinadya mo ba ito? Gusto mo ba akong sirain?" Tiningnan ko siya ng tahimik. Wala akong naramdamang takot. Nakakagulat kung paano nawawala ang kapangyarihan ng isang tao sa sandaling ihinto mo ang pagkatakot sa kanya. "Wala akong ginawa, Mateo," sagot ko ng mahinahon. Ang boses ko ay mababa at patag. "Sinunod ko lamang ang inutos mo kanina. Sabi mo umuwi ako, kaya umuwi ako. Huwag kang magkunwaring tanga." Lumapit siya sa akin. Dinuduro ang aking mukha gamit ang kanyang nanginginig na daliri. "Ang eroplanong iyon. Alam kong ikaw ang nagsumbong sa ama mo. Ipinahiya mo ako sa harap ng mga kasosyo ko. Pinalayas kami na parang mga asong gala sa gitna ng ulan. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin dahil sa ginawa mong iyan? Ang reputasyon ko, ang mga namumuhunan sa akin, ay nag-aayos na ng kanilang pag-atras. Hindi ko iniwas ang aking paningin." "Reputasyon mo?" Paungol kong tanong. Nararamdaman ang pait sa bawat pantig. Kailanman ay hindi naging mahalaga sa iyo ang nararamdaman ko. Lagi na lang ang reputasyon mo. Ikaw ang nagpalaya sa sarili mo, Mateo. Nakalimutan mo kung sino ang nagmamay-ari ng eroplanong iyon. Nakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng entablado para makilala sa lipunan. Ikaw ang mismong sumira sa pundasyon na kinatatayuan mo. Tumigil siya sa pagsasalita. Tila ngayon lamang niya napansin ang 2 maleta na nakatayo malapit sa pintuan. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang hinaluan ng pag-aalala. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang kanyang tono ay biglang bumaba, may bahid ng pagkabigla. "Huwag kang gumawa ng kalokohan, Rosa. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ko na kailangan ng pahintulot mo," sagot ko. Kinuha ko ang hawakan ng isa sa mga maleta. Uuwi na ako. At sa pagkakataong ito, sa tunay kong tahanan, hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Napakalakas, sapat upang mag-iwan ng pulang marka. "Huwag kang mag-inarte. Kapag lumabas ka ng bahay na ito, huwag ka nang babalik. Akala mo ba madaling mabuhay sa labas nang wala ang pera ko? Sino ang mag-aalaga sa iyo? Anong mangyayari sa buhay mo nang wala ako?
Pabigla kong binawi ang aking braso. Ang lakas na iyon ay nagmula sa pinakailalim ng aking pagkatao, isang lakas na matagal na panahong natulog at ngayon ay nagising na. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang lahat ng karangyaan na ito, lahat ng ito ay hungkag. Kasing hungkag ng pagmamahal na sinasabi mo. Hindi ako ang mawawalan dito, Mateo. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging marahas, naging maamo ito, isang pamamaraan ng panlilinlang na madalas niyang gamitin kapag alam niyang natatalo na siya. Sige na, Rosa, patawarin mo na ako. Nabigla lang ako kanina. Sobrang dami kong iniisip sa negosyo. Pag-usapan natin ito. Ayusin natin. Paano na ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang iniwan mo ako? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ang mga huling salitang iyon ang nagpatunay na wala siyang natutunan. Hanggang sa huli, ang imahe pa rin niya sa harap ng ibang tao ang kanyang inaalala. Hindi ang aking nadurog na puso, kundi ang sasabihin ng lipunan tungkol sa isang matagumpay na negosyante na iniwan ng kanyang asawa. Isang malakas na busina ng sasakyan mula sa labas ang bumasag sa katahimikan na namagitan sa amin. Ang sasakyan na maghahatid sa akin pabalik sa paliparan, patungo sa Iloilo, sa yakap ng aking pamilya, ay naghihintay na. Paalam, Mateo. Sanay masiyahan ka sa iyong malamig na palasyo, sabi ko bago tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng silid na iyon nang hindi na lumilingon pa pabalik. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang kanyang mga sigaw, mga pagmumura na mabilis na napalitan ng pakiusap. Ngunit ang aking mga tainga ay bingi na sa kanyang mga salita. Sumakay ako sa sasakyan at sinabi sa super na umalis na. Habang papalayo ang sasakyan sa magarang subdivision na iyon, nakita ko siya sa salamin na nakatayo sa labas ng malaking tarangkahan, basang-basa sa ulan, unti-unting lumiliit sa aking paningin, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng dilim ng gabi. Ngunit sa kailaliman ng aking isipan, alam kong hindi pa ito ang huling kabanata. Ang isang lalaking labis na uhaw sa kapangyarihan at pagkilala ay hindi basta-basta isusuko ang tanging koneksyon niya sa tunay na yaman at impluensya. Habang ang aking eroplano ay papalipad patungong probinsya kinabukasan ng umaga pabalik sa lugar kung saan ako lumaki, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang susunod na hakbang ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kayabangan at hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para lamang makuha muli ang susi sa kanyang naguguhong kaharian? Ang simoy ng hangin sa Iloilo ay may dalang kakaibang amoy na hindi ko kailanman nalanghap sa magugulo at mausok na lansangan ng Maynila. Amoy ito ng dagat, ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan, at ng mga dahon ng mangga na sinunog ng bahagya sa mga bakuran. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan ng probinsya kinabukasan ng umaga, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Wala nang matataas na gusali na tila nakatingin sa akin mula sa itaas, wala nang mga matang mapanghusga. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang malawak na bughaw na kalangitan at ang pamilyar na init ng araw na tila yumayakap sa aking nanlamig na kaluluwa. Sumakay ako sa sasakyang ipinadala ng aking ama. Habang binabagtas namin ang kalsada patungo sa aming lumang bahay na bato, pinagmasdan ko ang mga tanawin na naging saksi sa aking paglaki. Ang mga malalawak na palayan, ang mga lumang simbahan, ang mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata. Sa panahong ang pinakamalaking problema ko lamang ay kung paano tatakasan ang pagtulog sa tanghali. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking tarangkahang bakal ng aming tahanan, agad itong binuksan ng aming matandang katiwala na si Mang Tomas. Ang kanyang mukha na puno ng kulubot ay umaliwalas nang makita ako. Ang aming lumang bahay ay nakatayo ng matikas, gawa sa makakapal na kahoy at malalaking bato na sumubok na sa napakaraming bagyo at lindol. Ito ang simbolo ng katatagan ng aming pamilya, isang katatagan na nakalimutan kong taglay ko rin pala. Pagpasok ko sa maluwang na bulwagan, sumalubong agad ang amoy ng pinakintab na sahig na kahoy at ng mga bulaklak ng sampagwita na palaging inilalagay ng aking ina sa harap ng altar. Hindi na ako nakapagpigil nang makita ko ang aking ina na nagmamadaling lumabas mula sa kusina. Tuluyan nang bumigay ang aking mga tuhod. Niyakap niya ako ng mahigpit. Walang mga tanong, walang panunumbat kung bakit ako umuwi nang walang pasabi at may dalang mga maleta. Naramdaman niya ang bigat na daladala ko. Sa bisig ng aking ina, muli akong naging isang maliit na bata na naghahanap ng kanlungan. Ang mga luha na akala ko ay naubos na kagabi ay muling umagos,
Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha iyon ng paglaya. Maya-maya pa ay dumating ang aking amang si Don Roberto mula sa kanyang silid-aklatan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong awa at galit para sa taong nanakit sa kanyang anak. Lumapit siya at hinaplos ang aking buhok. "Nandito ka na sa atin, Rosa. Ligtas ka na." Ang tanging sinabi niya gamit ang kanyang malalim at buong boses. "Wala nang sinuman ang maaaring manakit sa iyo rito." Lumipas ang ilang araw, na tila ako ay nasa isang malalim na pagkahimbing. Madalas lamang akong nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa aming malawak na hardin. Pinapakain ako ng aking ina ng mga paborito kong lutong bahay, inaalagaan na parang isang may sakit na nagpapagaling mula sa isang malalang karamdaman. At unti-unti, bumalik ang sigla sa aking katawan. Ang pamumutla ng aking mukha ay napalitan ng kulay, at ang bigat sa aking balikat ay dahan-dahang nawala. Isang hapon, napadpad ako sa pinakadulong bahagi ng ikalawang palapag ng aming bahay. Doon matatagpuan ang dati kong silid na ginawa kong pagawaan ng aking mga sining. Binuksan ko ang pinto na matagal nang nakapinid. Ang amoy ng lumang papel at tuyong pintura ay sumalubong sa akin. Nakatakip ng puting tela ang aking mga gamit, maingat na iningatan ng mga kasambahay sa loob ng 5 taon. Hinawi ko ang tela mula sa aking lumang kabalyete at sa isang blankong kuwadro na matagal nang naghihintay na mabigyan ng kulay. Matagal na ipinagbawal ni Mateo ang aking pagpipinta. Sinabi niya na kalat lamang iyon sa bahay, at ang amoy ng pintura ay nakakasira ng kanyang konsentrasyon sa negosyo. Sinabi niya na kung gusto ko ng sining, maaari siyang bumili ng gawa ng mga tanyag na manlilikha upang isabit sa aming pader. Pinatay niya ang aking hilig dahil wala itong pakinabang sa kanyang pag-akyat sa lipunan. Kinuha ko ang isang lumang brotsa at mga natirang tubo ng pintura. Nang maramdaman ng aking mga daliri ang gaspang ng kahoy na hawakan ng brotsa, parang may isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Kumuha ako ng kulay itim, asul, at madilim na pula. Hindi ko alam kung ano ang aking iguguhit, ngunit hinayaan ko ang aking mga kamay na gumalaw. Ibinuhos ko sa kwadro ang lahat ng puot, ang kahihiyan sa landasan ng paliparan, ang malamig na pakikitungo ni Mateo sa loob ng 5 taon, at ang sakit ng pagiging isang walang tinig na palamuti. Bawat hagod ng brotsa ay tila isang hiwa na nagpapalabas ng nakalalasong dugo mula sa aking sistema. Hanggang sa magdilim ang kalangitan, patuloy lamang ako sa pagpipinta, lumilikha ng isang magulong imahe ng isang bagyo na unti-unting nililiwanagan ng isang ginintuang sinag ng araw sa gitna. Pagkatapos ng araw na iyon, nakaramdam ako ng isang kakaibang gaan na matagal ko nang hindi naranasan. Muli kong natagpuan ang aking boses. Habang ako ay tahimik na naghihilom sa probinsya, ang mundo ni Mateo sa Maynila ay unti-unting gumuho. Minsan, kapag nag-aalmusal kami, nagbabahagi ang aking ama ng mga balita na nakarating sa kanya. Ang pagtanggal ng suporta ni Don Roberto ay naging mitsa ng isang malaking pagsabog sa imperyo ni Mateo. Sa mundo ng pagnenegosyo, ang tiwala ay kasing halaga ng salapi. Nang malamang itinakwil ng aking ama si Mateo, ang mga taong dating pumupuri at sumasamba sa kanya ay nag-unahang lumayo. Ang mga dayuhang mamumuhunan, na kasama sana niya sa Singapore, ay nagkansela ng kanilang mga kontrata. Ang mga bangko na dati ay maluwag na, nagpapautang sa kanyang kumpanya, ay biglang naningil at nagbanta ng sapilitang pagkuha sa kanyang mga ari-arian. Ang mga proyektong inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng bilyong kita, ay natigil dahil walang gustong magbigay ng puhunan. Sina Ginoong Santos at Ginoong Lim, na tumawa sa akin noong araw na ipahiya ako ni Mateo, ay kabilang sa mga unang nag-atras ng kanilang sapi. Iniwan nilang mag-isa si Mateo sa kanyang lumulubog na barko. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang marangyang pamumuhay ni Mateo, na itinayo sa ibabaw ng utang at koneksyon ng aking pamilya, ay gumuho na parang bahay na gawa sa baraha. Ibinenta niya ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Ang mga tauhan niya ay unti-unting nagbitiw sa trabaho dahil sa kawalan ng pasahod. Ang lalaking laging nag-aalala sa kanyang reputasyon ay naging tampulan ng usap-usapan sa mga matataas na kapisanan sa lipunan. Hindi dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa kanyang mabilis at nakakahiyang pagbagsak. Naisip ko kung ano kaya ang nararamdaman niya ngayon sa loob ng napakalaki at napakalamig na bahay sa Makati na ngayon ay tahimik at walang laman. Nararamdaman na kaya niya ang pait ng pagiging walang silbi na madalas niyang iparamdam sa akin, ngunit kakaiba. Wala akong naramdamang tuwa sa kanyang paghihirap. Wala rin akong naramdamang awa,
Ang tanging nararamdaman ko ay ang malinaw na katotohanan na ang bawat tao ay aani rin ng kanyang itinanim. Lumipas ang isang buwan na walang anumang ugnayan mula sa kanya. Pinatay ko ang aking lumang numero at nagpalit ng bago na tanging ang aking pamilya lamang ang nakakaalam. Ang aking mga araw ay napuno ng sining, pagbabasa at pagtulong sa mga gawain sa aming asyenda. Bumalik ang tunay na Rosa. Ang Rosa na may sariling isip, may sariling pangarap at may tapang na harapin ang bukas nang walang inaasahang lalaki na magsasabi kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong ang lalaking iyon ay hindi papayag na matalo ng walang ginagawang hakbang. Ang kanyang pagkamakasarili ay mas malaki pa kaysa sa kanyang kahihiyan. Isang hapon, habang malakas ang pagbuhos ng ulan sa buong lalawigan, nakaupo ako sa balkonahe, umiinom ng mainit na tsokolate at pinagmamasdan ang mga patak ng tubig na humahampas sa mga dahon ng saging. Ang hangin ay malamig at nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Biglang bumukas ang munting pinto sa gilid ng aming malaking tarangkahan at nagmamadaling pumasok si Mang Tomas. Basa siya ng ulan at ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Tumakbo siya patungo sa balkonahe kung saan ako nakaupo. "Senyorita Rosa," hinihingal na tawag ng matandang katiwala. Ang boses ay nanginginig sa ginaw at labis na kaba. "May isang lalaki po sa labas ng tarangkahan. Basang-basa po sa ulan at ayaw umalis kahit anong pagtataboy ko. Sumisigaw po siya at hinahanap kayo." Napatayo ako mula sa aking pagkakaupo. Ang mainit na tsokolate ay muntik nang matapon. "Sino raw siya, Mang Tomas?" tanong ko. Kahit nasa kailaliman ng aking puso ay alam ko na ang sagot. Ang aking mga kamay ay biglang nanlamig. "Ang asawa ninyo po, senyorita. Si Ginoong Mateo." Nakaluhod po siya sa putikan sa labas at nagmamakaawa na kausapin ninyo raw siya kahit sandali lamang. Tiningnan ko ang malakas na ulan na tila walang balak tumila at naisip ang lalaking dating nagpalayas sa akin sa gitna ng init ng araw, ngayon ay nakaluhod sa putik sa gitna ng bagyo. Haharapin ko ba ang multo ng aking nakaraan o hahayaan ko siyang malunod sa sarili niyang baha ng pagkakamali? Huminga ako ng malalim bago tumango kay Mang Tomas. Kumuha ako ng isang malaking itim na payong mula sa gilid ng pintuan. Ang malamig na hawakan nito ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Hindi ako magtatago. Hindi na ako ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa kanyang anino. Haharapin ko siya, hindi upang ibalik ang nakaraan, kundi upang tuluyan itong ibaon sa lupa. Naglakad kami patungo sa malaking tarangkahan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa aking payong ay tila mga tambol na naghuhudyat ng isang paghaharap. Habang papalapit ako, unti-unting luminaw ang figura ng isang lalaki na nakakapit sa mga rehas na bakal. Parang piniga ang aking puso, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa labis na pagkabigla sa nakita ko. Ito ba ang lalaking kinatatakutan ko sa loob ng 5 taon? Ito ba ang matikas at mayabang na negosyante na laging nakasuot ng mamahaling damit at amoy ng mamahaling pabango? Ang lalaking nakaluhod sa putikan ay mukhang isang pulubi. Ang kanyang damit ay manipis, basang-basa at dumidikit sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok ay magulo at tumatakip sa kanyang mga mata na may malalalim at maitim na bilog. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng lamig at pagod. Nang maramdaman niya ang aking paglapit, inangat niya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at napuno ng isang desperadong pag-asa. "Rosa," paos at nanginginig niyang tawag. Ang kanyang boses ay halos lunurin ng ugong ng bagyo. "Rosa, parang awa mo na, pakinggan mo ako." Huminto ako 1 metro mula sa tarangkahan. Pinanatili kong sarado ang kandado nito. Tinitigan ko siya nang walang anumang emosyon sa aking mukha. "Ano ang ginagawa mo rito, Mateo?" tanong ko. Ang aking boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang diin nito upang umabot sa kanyang mga tainga at tumagos sa kanyang kaluluwa. "Patawarin mo ako," umiiyak niyang sabi. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. "Nagkamali ako, Rosa. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ko sa paliparan. Wala sa sarili ko iyon. Sobrang dami ko lang talagang problema sa negosyo kaya ako nagawa iyon. Huwag mo naman akong iwan sa ganitong kalagayan." Pinagmasdan ko ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa bakal. Ang mga kamay na iyon ang madalas na humahawi sa akin palayo. Ang mga kamay na nagturo sa akin ng daan palabas ng eroplano. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nagmamakaawa. "Hindi ka nagkamali dahil sa dami ng problema, Mateo.
Sagot ko ng mahinahon. Ginawa mo iyon dahil iyon talaga ang tingin mo sa akin. Isang palamuti, isang pabigat na maaari mong itapon kapag nakaharap mo na ang mga taong mas mahalaga sa iyo. Lumabas lamang ang tunay mong pagkatao noong araw na iyon. Hindi totoo iyan, sigaw niya. Sinusubukang igiit ang sarili sa pagitan ng mga rehas. Mahal kita, Rosa. Asawa mo ako. Nakalimutan mo na ba ang mga pangarap natin? Ang sumpaan natin sa harap ng Diyos? Tulungan mo ako, kausapin mo ang ama mo. Bawiin niya ang mga sinabi niya sa mga namumuhunan at sa mga bangko. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Ang bahay natin, ang mga sasakyan, ang kumpanya. Wala na akong natira kahit sentimo. Rosa, ikaw na lang ang pag-asa ko. Nakinig ako sa bawat salita niya. Inaasahan ko na makakaramdam ako ng kahit kaunting kurot sa aking puso, ngunit wala. Bakit? Dahil sa lahat ng kanyang sinabi. Wala siyang binanggit tungkol sa sakit na idinulot niya sa akin. Ang kanyang mga paghingi ng tawad ay nakatali sa kanyang negosyo at sa kanyang mga nawalang ari-arian. Hindi niya ako namimiss. Namimiss niya ang aking apelido. Namimiss niya ang impluwensya ng aking ama na naging tulay niya sa tagumpay. Hindi ka pumunta rito para sunduin ang asawa mo, Mateo. Malamig kong tugon. Pumunta ka rito para bawiin ang iyong puhunan. Ngunit tapos na ang pamumuhunan ko sa iyo. Lugi na ang puso ko at hindi na ako magsusugal pang muli. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang maamong pagmamakaawa ay biglang napalitan ng pamilyar na galit na madalas kong makita kapag hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Ang kanyang mga daliri ay lalong humigpit sa bakal. Wala kang utang na loob! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay naging mabagsik. Akala mo ba naging madali sa akin ang tiisin ang pagiging walang silbi mo sa loob ng 5 taon? Pinakain kita, dinamitan ng mahahalaga, binigyan ng marangyang buhay. Tapos ngayon, sa isang pagkakamali ko lang, tatalikuran mo ako at gagamitin mo ang kapangyarihan ng pamilya mo para sirain ako? Wala kang pusong babae? Tiningnan ko siya ng direkta sa kanyang nanlilisik na mga mata. Ikaw ang sumira sa sarili mo, Mateo. Nagtayo ka ng kaharian sa ibabaw ng buhangin na pag-aari ng iba. Nang subukan mong palayasin ang may-ari, natural lamang na bawiin niya ang lupang kinatatayuan mo. Ang lahat ng nawala sa iyo ay hindi mo naman talaga pag-aari. Hiram mo lang ang lahat, at oras na para ibalik ang mga iyon. Tumalikod ako. Naramdaman ko ang pagtataka ni Mang Tomas, ngunit sumunod din siya agad sa akin. Rosa! Huwag mo akong talikuran! Rosa! Sigaw niya ng paulit-ulit, kinakalampag ang bakal na tarangkahan. Idedemanda kita! Hindi kita papayagang makalaya ng ganun-ganun na lang. Asawa pa rin kita. Huminto ako saglit at lumingon mula sa aking balikat. Hindi na, Mateo. Ipinadala na ng abogado ko ang mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng ating kasal. Marahil ay hindi mo natanggap dahil wala ka na palang tirahan at opisina. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Paalam. Nagpatuloy ako sa paglalakad pabalik sa loob ng bahay. Habang palayo ako, ang kanyang mga sigaw ay naging mga panaghoy, isang malagim na musika na nilamon ng hangin at ulan. Pagpasok ko sa aming bulwagan, inilapag ko ang payong. Ramdam ko ang mainit na yakap ng aking ina na kanina pa pala nag-aabang sa likod ng pinto. Tahimik niya akong pinunasan ng tuwalya habang ang aking ama ay nakatingin sa akin nang may matinding pagmamalaki. Wala akong naramdamang panghihinayang. Ang tanging nararamdaman ko ay ang katotohanang sa wakas. Putol na ang huling sinulid na nag-uugnay sa akin sa impyernong iyon. Nakalaya na ako ng lubusan. Lumipas ang 3 taon na parang isang mabilis na panaginip. Ang mga taong iyon ang pinakamakulay na bahagi ng aking buhay. Hindi na ako bumalik sa Maynila. Pinili kong manatili sa Iloilo at palaguin ang lupain ng aking pamilya habang inilalaan ang bawat natitirang oras sa aking sining. Ang mga blangkong kuwadro sa aking silid ay napuno ng libu-libong kwento na naisip at naramdaman ko. Hindi na nakakulong sa madilim na sulok ang aking mga likha. Sa tulong ng isang kaibigan na tagasuri ng sining, nagsimula akong magpadala ng mga larawan sa mga maliliit na pagtatanghal hanggang sa unti-unti akong nakilala sa ilalim ng aking sariling pangalan, hindi bilang isang ginang ng sinuman, kundi bilang Rosa. Dumating ang gabi ng aking pinakamalaking tagumpay. Isang tanyag na tanghalan ng sining sa mismong puso ng Maynila ang nag-alok na itanghal ang lahat ng aking mga pinakamagagandang obra. Sa loob ng malawak at maliwanag na bulwagan, ang hangin ay amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kape.
Ang mahinang tugtog ng isang biolin ay sumasaliw sa magigiliw na usapan ng mga panauhin. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Suot ang isang simpleng ngunit matikas na itim na bestida, isang perlas na kuwintas na pamana ng aking ina. At ang pinakamagandang palamuti sa lahat, ang aking tunay at tapat na ngiti. Maraming tao ang lumalapit, bumabati, at nagpapahayag ng kanilang paghanga sa aking mga likha. Ang mga matataas na tao sa lipunan, mga tanyag na negosyante, at mga kritiko ay pinupuri ang lalim at damdamin ng bawat hagod ng aking brotsa. Sa bawat ngiti at pasasalamat na aking ibinibigay, nararamdaman ko ang pagiging buo ng aking pagkatao. Ako ay sapat na. Ako ay mahalaga. At higit sa lahat, ako ay malaya. Ngunit sa gitna ng selebrasyon at ningning ng gabing iyon, habang umiinom ako ng isang basong alak at nakikipag-usap sa isang kilalang manunulat, napadako ang aking paningin sa malaking pader na gawa sa salamin na nakaharap sa kalsada. Ang ilaw sa loob ng bulwagan ay tumatagos sa labas, nagbibigay liwanag sa madilim at malamig na bangketa. Doon, nakatayo ang isang figura na pamilyar sa akin. Isang lalaking nakasuot ng lumang kamiseta at kupas na pantalon. Ang kanyang balikat ay nakayuko, at ang kanyang mukha ay nababakas ang labis na pagod at kalungkutan. Nakatitig siya sa akin mula sa labas ng salamin. Ang mga matang dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay may taglay na isang malalim at hindi mabigkas na panghihinayang. Nakita niyang ang palamuting minsan niyang itinapon ay ngayon nagniningning ng napakaliwanag at alam niyang wala na siyang karapatang hawakan ito o kailanman. Susubukan ba ng multong ito mula sa nakaraan na basagin ang salamin ng aking bagong mundo? O tuluyan na siyang tatalikod at lulunukin ang pait ng kanyang kinahinatnan sa dilim ng lansangan? Tinitigan ko siya mula sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang distansya namin ay marahil ilang hakbang lamang, ngunit tila may isang buong karagatan at isang buong buhay ang nakapagitan sa amin. Nakita ko ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga madudungis na daliri ay tila nais dumampi sa malamig na salamin, nais abutin ang mundong minsan ay naging kanya, ngunit walang pakundangan niyang sinira. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat sa salamin, ibinaba niya itong muli. Napagtanto marahil niya na ang salamin na iyon ay hindi lamang isang pisikal na harang. Ito ay ang pader ng tadhana, na siya mismo ang nagtayo gamit ang mga laryo ng kanyang labis na kayabangan, kasakiman, at pagkamakasarili. Hindi siya naglakas loob na pumasok. Alam niya na wala na siyang puwang sa maliwanag na bulwagan na ito. Ang kanyang magulo, maingay, at peking mundo ay hindi na kailanman lapat sa aking tahimik at totoong buhay. Hindi ko iniwas ang aking paningin. Hindi ko siya tinitigan ng may galit ni hindi rin ng may awa. Tinitigan ko siya bilang isang ganap na estranghero na minsan kong nakilala sa ibang yugto ng aking buhay. Isang estranghero na nagbigay sa akin ng pinakamasakit ngunit pinakamahalagang aral tungkol sa kahulugan ng tunay na pagpapahalaga sa sarili. Dahan-dahan, iginalaw ko ang aking ulo at binigyan siya ng isang maliit na pagtango. Hindi iyon isang pagbati ng magkaibigan, iyon ay isang huling pamamaalam. Isang tanda na napatawad ko na siya, hindi para sa kanyang ikatatahimik, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Pinakawalan ko na ang huling patak ng puot na natitira sa aking puso. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata, nang maramdaman niya ang aking pagtango. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat, at ibinaba niya ang kanyang ulo ng malalim. Nang muli siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha na hindi na niya pinigilan, mga luhang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lansangan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod. Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, mabagal, at walang patutunguhan. Hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman ng gabi sa Maynila. Ang syudad na minsan niyang inakalang nasakop na niya, ay siya ring syudad na lumamon sa kanya ng buo at dumura sa kanya sa kalsada. Rosa, ano ang tinitingnan mo dyan sa labas? Narinig kong tanong ng isang pamilyar na tinig. Nilingon ko ang aking matalik na kaibigan, nakabibigay lamang ng isang basong malamig na tubig sa akin. Hinaplos niya ng banayad ang aking braso. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagtataka habang sinusubukang silipin kung ano ang nasa kabilang ibayo ng salamin. Tumingin ako muli sa pader na salamin, ngunit wala na roon ang anino ng nakaraan. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang refleksyon ng aking sarili. Isang babaeng nakatayo ng tuwid, may payapang ngiti sa mga labi, at mga matang kumikinang sa pag-asa at bagong buhay. Wala naman, sagot ko habang lumalawak ang aking ngiti.
mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw sa bulwagang iyon. Tinitingnan ko lamang ang isang lumang alaala na tuluyan ng tinangay ng hangin. Tumalikod ako mula sa salamin at hinarap ang kabuuan ng bulwagan. Ang lugar na ito ay puno ng kulay, ng musika, ng buhay, at ng isang hinaharap na walang hanggan. Habang naglalakad ako pabalik sa gitna ng mga panauhin na naghihintay upang marinig ang aking kwento sa likod ng bawat kuwadro, naramdaman ko ang isang pambihirang kagaanan sa aking mga paanan. Parang nakalutang ako sa alapaap ng aking sariling mga tagumpay. Hindi na ako ang babaeng nakayuko at sumusunod lamang sa likuran ng isang nagmamalaking lalaki. Hindi na ako ang walang tinig na palamuting inilalagay sa gilid kapag hindi na kailangan o kapag may mas mahalagang panauhin. At higit sa lahat, hindi na ako isang pasahero lamang sa marangyang eroplano ng ibang tao na palaging umaasa at nakadepende sa direksyon na gusto nilang tahakin. Ako ang may hawak ng manibela ng aking sariling buhay. Ako ang piloto ng aking sariling tadhana. Maaaring minsan ay nabali ang aking mga pakpak dahil sa kalupitan at panlilinlang ng iba. Ngunit tulad ng isang butong naghilom pagkatapos ng mahabang panahon ng gamutan, ang bahaging nabali ay naging mas makapal at mas matibay pa kaysa dati. Sa gabing ito, sa ilalim ng mga matitingkad na ilaw at sa harap ng mga taong nagpapahalaga sa aking sining at sa aking pagkatao, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang buong karanasan ko ay parang isang malakas at nakapanghihilakbot na bagyo na nagwasak sa aking lumang bahay, ngunit iyon din ang bagyong naglinis sa aking bakuran at nagbigay daan upang makapagpatayo ako ng isang mas matibay at mas magandang palasyo mula sa mga natirang bato. Ang pangalan ko ay Rosa. At ngayon, ako ay handa ng lumipad ng napakataas, patungo sa kalangitan na walang sinuman ang maaaring magdikta at sumira. Ngunit habang tahimik kong pinagmamasdan ang mga kuwadrong nakasabit sa pader na naglalaman ng mga luha at tagumpay ng aking nakaraan, hindi ko maiwasang mapaisip. Sa isang mundong puno ng mga taong mapang-abuso na nagtatago sa likod ng mararangyang kasuotan at matatamis na salita, ilan pa kayang mga tahimik na babae ang kasalukuyang nakakulong sa kanilang sariling mga palasyo ng kalungkutan at kailan kaya nila matutuklasan na ang susi sa kanilang hawla ay matagal na pala nilang hawak sa kanilang sariling mga kamay.